Akala mo ba healthy ang honey? Teka lang, pakinggan mo muna ito. Maraming tao gumagamit ng honey kasi ang alam nila natural ito. Mas healthy daw kaysa white sugar. Mas okay daw ilagay sa tea, lemon water, oatmeal, bread, or desserts. Kaya yung iba, kampante na kasi sa isip nila, honey naman to. Pero ang hindi alam ng marami, hindi lahat ng honey pare-pareho. May pure honey, may honey na may halo, at may iba pang ang binibenta na halos syrup na lang pala. Ang delikado dito, kapag akala mong healthy ang isang sweetener, mas madali mo siyang sosobrahan. Isang kutsara sa tea, dagdag sa oatmeal, dagdag sa bread, dagdag sa healthy drink. Tapos, kung hindi pa pure yung honey na nabili mo, baka mas mataas pa pala sa added sugar or syrup. At kung mataas ang blood sugar mo, pre-diabetic ka, diabetic ka, or may insulin resistance, kailangan mong bantayan yan. Kasi kahit natural pa ang honey, may sugar pa rin siya na pwedeng makaapekto sa blood sugar. Mapapansin mo ito sa everyday habits. Yung iba, ayaw na raw sa white sugar, pero honey naman ang nilalagay sa lahat. Honey sa calamansi juice, honey sa tea, honey sa oats, honey sa yogurt, honey sa tinapay. Yung iba naman, basta nakita sa label na pure honey, natural honey, o raw honey, feeling nila safe na safe agad. Pero kung araw-araw at maraming beses sa isang araw, nadadagdagan pa rin ang total sugar intake mo. Ganito kasi yan. Ang honey may natural compounds and antioxidants. Pero mostly sugar pa rin siya. May glucose and fructose pa rin. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang magpataas ng blood sugar. Hindi siya magic sweetener. Hindi rin siya automatic safe sa diabetes. At kung adulterated or may halo na syrup yung honey, mas lalong kailangan mag-ingat. Kaya ang tanong, hindi lang honey ba or white sugar? Ang mas importante, pure ba talaga? Gaano karami? Gaano kadalas? At bagay ba sa health condition mo? Pag-usapan natin ang mga practical tips. Start with this. Una, huwag isipin na porket honey, unlimited na. Pangalawa, kung gagamit ka, maliit na amount lang. Pangatlo, basahin ang label at bumili sa trusted source. Pang-apat, iwasan yung honey products na sobrang mura, unclear ang source, or parang syrup ang consistency and taste. Panglima, kung may diabetes or pre-diabetes ka, obserbahan ang blood sugar response mo after using honey. At kung gusto mo talagang bawasan ang cravings, mas maganda pa rin na sanayin ang panlasa sa less sweet na pagkain at drinks. Pero, hindi ibig sabihin masama agad ang honey. May honey na pwedeng maging part ng balanced diet kung tama ang amount. Pero, hindi siya gamot sa diabetes. Hindi rin siya free pass para damihan ang matamis. Natural does not always mean unlimited. Kung mataas ang blood sugar mo, may diabetes ka, fatty liver, obesity, or insulin resistance, mas magandang magpa-guide sa doktor or dietitian. Kung may kakilala kang gumagamit ng honey araw-araw dahil akala niya healthy agad, isend mo sa kanya itong video na to.